Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mag-asawang kapitbahay. Simula nang mawala ng trabaho sa dating pinapasukan, napilitan nang iuwi ni Joel ang mag-ina niya sa probinsya nila, sa maliit na baryo kung saan siya lumaki at nagkaisip. Yun din ang unang pagkakataon na makikilala ng pamilya niya sa probinsya ang kanyang mag-ina. Mabuti na lamang may lupa pa sa silangan ng kanyang amang si Mang Berting. Pinayagan sila na doon magtayo ng munting kubo nila. Nahihiya rin kasi ang asawa na makipisan sa kanyang mga magulang, lalo't alam nitong naroon din ang iba pa niyang mga kapatid. Sigurado ba kang ayos lang kayo dito? Wala kayong kapitbahay dito. Kung meron man napakalayo. Ayaw nyo naman kasing pumisan muna sa bahay Okay lang po kami dito, Tay. Mas gusto po namin yung may sarili na kaming bahay, lalo na po't may anak na kami. Sa bagay nga. Masikip na rin nga sa bahay dahil nandun ang iba mo pang mga kapatid na may pamilya na. O sige, alis na ako. Kayo na bahala rito. Baka kasi gabihin pa ako sa daan Sige po, Tay. Mag-ingat po kayo Hinalikan pa ng matandang lalaki ang apo nito na 3 taong gulang bago bumaba ng kubo. Tinanaw pa ng mag-asawa ang mabilis na paglalakad ng matandang lalaki. Hindi halata na 80 ng tatay mo, no? Malakas pa rin kasi maliksi siyang kumilos. Kahit ang nanay mo, ganun din. Sinabi mo pa. Sa edad niyang yun wala pa siyang iniindang sakit. Nagagawa pa nga ni nanay na manggabot ng ibang tao Ang swerte naman ninyo sa mga magulang at kasama niyo pa hanggang ngayon. Kaya nga, nung nawalan ako ng trabaho naisip kong umuwi na lang dito. Para kahit paano makasama ko na sila nanay. Ay, nga iba nga pala ako. Yung kababata ko, nakita kami minsan. Naalaman niyang dito na tayo titira Inalok nga niya ako ng trabaho. Helper nga lang daw sa construction. Sabi ko nga, kahit ano pa yan, basta marangal na trabaho. Kahit pa sabihin mong may ipon naman tayo, maigi na yun, hindi natin nagagalaw yun. Kailan ka daw mag-uumpisa? Sa linas na daw. Kaso, okay lang ba sa'yo na may iwan kayo dito ni Buboy? Hindi ka ba matatakot? Ano ka ba naman? Ano akala mo sa akin matatakotin? Okay lang kami dito. Hindi naman kami maglalabas Hindi ka kasi sanay sa ganitong lugar Sabi mo nga, unang beses mo palang natumira sa isang baryo. Magsasabi naman ako sa iyo kapag may hindi ako nagustuhan dito. Sa ngayon, ang masasabi ko lang tahimik at masarap palang tumira dito sa lugar niyo. Medyo naninibago lang ako sa sobrang katahimikan pero pasasaan ba't masasanay rin ako? Nagpapasalamat ako at sumama ka sa akin dito. Pangako, kapag nakaipon ako kukuha ko ng hulugang motor para hindi tayo mahirapan sa biyahe. At saka kung kailan natin gustong mamasyal, madali lang. Matamis naman ang umiti si Kathy sa asawa. Maagang naulila sa mga magulang ang babae. Lumaki siya sa kalinga ng isang matandang tiyahin. Nang mamatay ito ay mag-asawa na sila ni Joel. Iisang trabaho ang pinapasukan nilang dalawa. Nang magsama at mabuntis, pinatigil na siya ng asawa sa pagtatrabaho para maalagaan ang kanilang anak. Responsable at mabait na asawa naman si Joel, kaya wala na siyang mahihiling pa. Kaya lang, biglang nagsara ang kumpanyang pinapasukan ng lalaki. Mabuti na lamang masinop sila sa pera kahit umuupa lang sila noon. Ginagamit muna nila ang naipong pera para makapagpatayo ng maliit na kubo at para makapagsimula muli sa baryong yon. Araw ng Lunes, unang araw ng trabaho ni Joel. Maga itong gumayak. Ganon din si Kathy na naghanda ng almusal at babaunin ng asawa. Mag-iingat ka ha. Oh, yung baon mo, ubusin mo yan. Oo naman. Ang sarap ko kaya magluto, no? Tsak na ubus ito. O paano? Mag-iingat din kayo ni Buboy dito, ha? Hinatid pa na mag-ina si Joel.
Kumuhay pa ang huli bago naglakad palayo. May isang oras din na lakaran bago marating ang sentro ng baryo kung saan naroon ang bahay na ginagawa. Habang naglalakad nga, nadaanan siya ng isang taga roon na may habal-habal papunta di umano ang lalaki sa bayan. Pinasakay na siya. Dadaanan naman kasi ang bahay kung saan siya magtatrabaho bilang helper. Dahil sa kabalahan sa trabaho, hindi naging kainip-inip ang maghapon kay Joel. Namalaya na lang niya na alas 5 na pala ng hapon. Dahil malayo ang kanyang inuuwian, inabot na siya ng dilim sa daan. Pagdating sa bahay, sinalubong agad siya ng anak at kahit pagod sa maghapon na trabaho, ay binuhat niya ang bata. Oh, kumusta ang trabaho mo? Hindi ka ba nanibago? Sakit nga ng katawan ko eh. Nabigla yata ako sa bigat ng trabaho kanina. Ang mabuti pa maghahain na ako para makakain na tayo. Mamaya, hihilutin kita. Yun, mabuti pa nga. Baka hindi ako mapakinabangan bukas kapag nagkataon. Sobrang sakit kasi talaga eh. Hindi ka naman kasi sanay sa ganyang trabaho eh. Wala ka bang ibang mapapasukan? Yung katulad ng dati mong trabaho? Sa ngayon, wala akong alam. Kung meron man, malamang sa mga karatig bayan pa. Ayoko namang malayo sa inyo. Kaya mo, huwag ka mag-alala. Pasasanay din ako sa trabahong ganito. Ang importante, may inaasahan na tayo linggo-linggo. Sa bagay nga, may punto ka rin naman eh. Kaya lang, ayoko lang kasing nakikita kang nahihirapan eh. Baka mamaya magkasakit ka pa. Pasasanay din ako. Tsaka, ako ang padre di pamilya, no? Dapat lang na magsikap ako at magsipag para sa inyo ng anak natin. Ay, ang swerte talaga namin sa iyo ni Buboy. Hindi ako nagkamali na sumama sa iyo dito sa baryo ninyo. Matamis na ngumiti si Joel sa asawa at inakbayan habang karga pa rin ang anak. Ilang sandali pa, magkakaharap na sila sa hapagkainan. Kinuwento rin ni Joel sa asawa ang naging kaganapan sa kanyang trabaho. Nung una siyempre, nangangapa pa ako. Tapos, ang daming utos sa mga kasama ko. Minsan, hindi ko na malaman kung sino yung unang susundin ko eh. Pero, mababait naman sila at talagang trabaho lang. Kapag oras ng pahinga, para lang kaming magkakapatid na nagbibiruan. Mabuti naman at nakasundo mo kagad sila, no? Oo naman. Ilan lang kaming taga rito. Halos lahat sila taga ibang lugar na eh. Napatango-tango na lang si Kathy habang masaya sa pagkukwento si Joel. Nang matapos ang kanilang hapunan, nilinisan lang ni Kathy ang anak at saka na ito pinatulog ng maaga. Bago sila natulog na mag-asawa, hinilot muna ni Kathy ang asawa. Maya-maya lumalim na ang paghinga nito. Tanda na nakatulog na dahil sa matinding pagod. Matutulog na nga rin sana siya nang maalala na bukas pa ang bintana. Tumayo siya at lumapit. Akmang isasara na sana niya yon nang sa di kalayuan may nakita siyang maliit na kulay pulang mga ilaw. Tinitigan pa niya yon hanggang mawala sa dilim. Nagkibit balikat na lang siya sa pag-aakalang mga alitap-tap lang ang mga nakita. Kinabukasan, inagahan ni Joel ang pagpasok sa trabaho. Humalik siya sa mag-ina niya bago umalis. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw para sa mag-asawa hanggang isang araw dumalo sa kanila ang tatay ni Joel na si Mang Berting. O tay, buti napadalo kayo. Hindi nyo isinama si nanay? Hindi siya basta makakaalis sa atin eh. May inaalagaan kasi siyang mga apo. May trabaho na kasi sila ni sa bayan. Alam mo naman na 3 na yung anak ng kapatid mong yon, kaya hindi sapat ang kita ng asawa. Kailan pa po siya nag-umpisa na magtrabaho? 3 araw pa lang ngayon. Ayaw nga sanang payagan ng asawa kaso kailangan talaga eh. Ayaw naman kasing tumanggap ng tulong sa iba mong kapatid, kahit sa amin ang nanay mo. Hayaan na lang po natin sila sa desisyon nila, tay. Baka gusto lang po ni Lani na sila mismo ang gagawa ng paraan para kumita.
Ay teka, may isadya po ba kayo, Tay? Magkape po muna kayo, Tay, habang nag-uusap kayo. Ay, nako, salamat iha. Sana makadalaw naman kayo sa bahay para makalaro ni Bubo yung mga pinsan niya. Sa susunod po, yayayain namin si Joel na pumasyal sa inyo. Ang dami pa po kasing kailangang ayusin dito sa bahay eh. Ay, asahan ko yan ha. May iba ko. Kaya ako nagpunta dito para balaan kayo. Lalo ka na, Joel. Huwag mo nga hayaan na maiwan itong asawa at anak mo sa gabi. Yung kasing anak ng ninang Lenny mo, muntik nang maaswang kagabi. Ho? Nahuli daw ba yung aswang? Hindi nga Kaya nangangamba sila na baka balikan ng kinakapatid mo. Wala pa namang asawa yon. Walang magtatanggol kung sakaling balikan ng aswang. Dinugo na nga Buti naagapan pa ng nanay mo. Nako, kawawa naman. Tingin niyo po kaya taga dito lang yung aswang? Bakit niya alam kung sino ang buntis dito? Tingin ko hindi taga rito. Wala namang aswang sa lugar natin Sadya talagang mabango mga sanggol sa sinapupunan ng isang ina. Kaya kahit tawid isla pa nakakaabot sa kanila. Salamat po, Tay, at pinuntahan niyo pa kami rito para sabihan. Siyempre naman ayoko naman nasa iba mong pamalaman. O paano? Hindi na rin ako magtatagal. Yun lang talagang sinadya ko sa inyo. Sinaid ni Mang Berting ang kape sa tasa niya bago magpaalam sa kanila na uuwi na. Huwag mong sabihin na naniniwala ka sa sinabi ng tatay mo tungkol sa aswang. Oo naman. Kita mo nga na muntik na mabiktima yung kinakapatid ko Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Hindi kasi ako mapaniwalain sa ganyan Sa multo nga hindi ako naniniwala sa aswang pa. Maniwala ka man o sa hindi, totoo sila. Nabubuhay na sila nung unang panahon pa. Oo, talaga? Kanino mo naman nalaman yan? Tiyahin ko nga nagpalaki sa akin. Ni isa walang naikukwento tungkol sa mga aswang-aswang na yan Ay nako, bahala ka na nga kung ayaw mong maniwala. Hindi na kita pipilitin pa. Oh, bakit naiinis ka? Mahirap naman kasing paniwalaan yung sinasabi mo Kaya nga sabi ko, bahala ka kung ayaw mong maniwala. Naiiling na lang na tinalikuran ni Joel ang asawa. Lumabas muna siya ng bahay at nagtungo sa may likod. Naisipan niyang magsibak ng kahoy na gagamiting panggatong. Nawala din naman kagad ang inis niya sa asawa, lalo na't nagluto ito ng masarap na ulam para sa hapunan. Humingi rin naman ito ng dispensa sa kanya, pero halata pa rin naman niya na hindi pa rin ito naniniwala tungkol sa mga aswang. Kinabukasan, balik trabaho na naman si Joel. Pero nang araw na yon, isang masamang balita ang kanyang natanggap mula sa kaibigan. Nakasamahan din niya sa trabaho. Wala na di umano ang kanyang kababata. Inaswang umano ito ng nagdaang gabi. Natagpuan na lang ito ng ina na wakwak at naliligo sa sariling dugo. Wala na rin ang sanggol nito sa tiyan. Wala tuloy sa sarili si Joel nang umuwi sa bahay na napansin naman ng asawa. Oh, may nangyari ba sa trabaho mo? Yung kababata ko kasing buntis. Yung kinukwento ni tatay, inaswang daw kagabi. Wala na sila ng anak niya. Ha? Baka naman nilooban lang sila ng masasamang loob. O kaya may taong galit sa kanya. Natitiyak kong aswang ang may gawa nun. Wala nang iba. Gusto pa sanang kontrahin ni Kathy ang sinabi ng asawa, pero sa nakikita niyang itsura nito, minabuti na lang niyang itikom ang bibig. Unang araw ng burol, pumunta si Joel sa bahay ng kababata. Iniwan na lang niya ang kanyang mag-ina sa bahay ng mga magulang. Hindi kasi maaaring magpuyat ang anak kaya sinabi na lang niya na wag na lang sumama. Sa burol ay naging usap-usapan ng tungkol sa aswang na gumawa noon sa babae. Panay rin ang iyak ng ina nito at halos ayaw nang umalis sa tabi ng kabaong ng anak. Maghahating gabi na nang umuwi si Joel. Wala siyang kasabay na naglalakad ng mga oras na yun sa kalye na pauwi sa kanila.
mabuti na lamang maliwanag ang buwan. Habang naglalakad, biglang tila may kung anong bagay ang tumakip sa liwanag ng buwan. Napahinto sa paglalakad si Joel at saka kabadong napasulyap sa buwan. Nanlaki ang mga mata nito na napatitig siya sa isang nilalang na paikot-ikot na lumilipad sa ilalim ng buwan. Sa sobrang takot, napatakbo na lang siya pauwi. Pagdating doon, kulang na lang ay sirain niya ang pinto ng bahay sa lakas ng kanyang pagkatok. Nang bumukas yun, siya na nga ang nagsara ng pinto. Nagtataka naman ang kanyang asawa sa itsura niya na kahit hindi nakikita ang sarili, alam niyang para siyang ibinabad sa suka. Nangangatal din ang buong katawan niya. Anong nangyari sa'yo? Kulang na lang yung sirain mo ang pinto. Nakita ko yung aswang. Nakita kong lumilipad. Ha? Kainom ka ba? Para ka kasing lasing eh. Hindi ako lasing. Totoo sinasabi ko. Oh, wag kang sumigaw dyan. Baka magising ang mga tao dito sa bahay eh. Dahil sa pagtatalo, hindi na namalayan ng dalawa na nagising ang ama ni Joel. Narinig din ito ang mga sinabi ng anak. Sabay pa silang mag-asawa na napalingon rito nang magsalita ang matandang lalaki. At titiyak kong naghahanap na naman yan ng bago mabibiktima. Baka po malaking ibon lang yung nakita po ni Joel. O di kaya malaking paniki. Sigurado kong aswang yung nakita ko. Ang mabuti pa, bukas na lang natin yung pag-usapan. Kapag ganitong oras, malakas ang mga pakiramdam ng mga yan. Partikular na ang pang-amoy at pandinig. Baka malaman pa niya na pinag-uusapan natin siya. Pumunta pa ngayon yan dito. Wala namang imik na bumalik na sa higaan ng mag-asawa. Hinayos naman ni Ma'am Berting ang mga panara sa mga bintana at pinto ng bahay. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal, umuwi na sa bahay nila ang mag-asawa. Talaga ba nakakita ka ng aswang kagabi? Alam ko naman na hindi ka naniniwala eh. Kaya bakit mo pa ulit tinatanong? Eh, ba't parang mainit lagi ang ulo mo kapag tungkol sa aswang na yung pinag-uusapan? Hindi naman sa ganun. Tsaka na, kulang din kasi ako sa tulog eh. Ang mabuti pa eh. Huwag na natin kasing pag-usapan ng tungkol doon. Huwag ka na rin magbabangkit ng aswang-aswang na yan. Marahan lang tumango si Joel sa asawa. Iniba na lang din niya ang kanilang usapan. Balak din pala magtayo ng kubo ni Nalani dito sa tabi natin. Okay yun, para may kapitbahay na tayo dito. Eh, kailan nila balak magpatayo ng sarili nilang kubo? Mag-iipon pa daw. Medyo mahal na rin kasi ang mga materialis ngayon eh. Sabi ko nga eh, pagtulong-tulungan na lang namin magkakapatid na lalaki pati ni Bayo ang pagbubuo ng kubo nila. Oo nga. Kaysa umupa pa ng gagawa. Yun nga din ang sabi ko. Okay naman sa kanila. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naging abala na ang mag-asawa sa kanilang gawain sa araw na yon. Kinabukasan, maagang pumasok si Joel sa kanyang trabaho. Nadaanan niya ang isang kubo na matagal nang walang nakatira. Nagtataka siya nang makitang may tao roon. Isang lalaki at isang buntis. Nakatingin sa kanya pareho mga ito. Kung may oras pa sana ay balak niyang usisain pa mga ito. Kaya lang baka mahuli na siya sa trabaho. Buong maghapon tuloy na parang wala sa sarili si Joel. Laman ng isip niya ang mag-asawang nakita kanina. Kaya nung pauwi na ng hapon, para siyang sinisilihan na gusto na kagad makauwi. Madilim na makarating siya sa kanilang kubo. Nang pagbuksan siya ng asawa ng pinto, sinalubong siya nito ng mahigpit na yakap na ipinagtaka niya. Dama rin niya ang panginginig ng katawan nito at paghikbi. Pilit niya itong inilayo sa kanya at tinitigan ng muka. May nangyari ba habang wala ako? Oo. May asong ulo lang nang galing dito kanina. Muntikan na kaming sagpangin ng anak mo. Mabuti na lang talaga. Dumating yung mag-asawa kanina. Tinulungan nila kami. Itinaboy nila yung malaking aso. Mag-asawa? Buntis ba yung babae? Oo.
Paano mo nalaman? Kilala mo ba sila? Hindi. Pero sila yung nadaan ko kanina sa kubong matagal nang walang nakatira. Baka doon sila titira. Malay mo sila ang may-ari ng kubong yun. Oo nga, baka nga. Bukas na lang ako magpapasalamat sa kanila sa ginawa nilang pagtulong sa iyo. Hindi pa rin mawala-wala ang takot ng asawa dahil sa naranasan. Kaya sa hapunan ay pareho silang tamilmil. Bago mahiga, tiniyak muna ni Joel na nakalak lahat ng mga bintana at pinto. Itinabi rin niya ang itak ng ama na ibinigay sa kanya. Mahimbing na ang tulog ng kanilang anak pero mailap pa rin sa kanila ang antok, lalo na kay Joel. Maghahating gabi na ng mga oras na yon na makarinig sila ng sunod-sunod na alulong sa di kalayuan. Napakapit pa si Cathy sa braso ng asawa. Ano yun? Aso lang yun. Hindi kaya yun yung aso muntik na kaming lapain kanina? Siguro. Pero huwag ka matakot. Hindi ko hahayaan na mapahama kayong mag-ina. Poprotektahan ko kayo. Paulit-ulit ang alulong na kanilang naririnig. Hanggang hindi na nakatiis si Joel, bumangon siya dala ang itak. Oh, saan ka pupunta? Sisilipin ko lang sa may bintana. Bahagyang iniangat ni Joel ang tablang panara ng bintana. Iginala niya ang paningin sa labas, pero wala naman siyang nakitang kahit na ano. Pero patuloy pa rin nilang naririnig ang alulong hanggang sa unti-unti yung nawala. Sakalang muling bumalik sa higaan si Joel. Dahil sa puyat ng nagdaang gabi, parang minamartilyo sa sakit ang sentido ni Joel. Pero maaga pa rin siyang gumayak para pumasok sa trabaho. Magdala ka ng mga gamit nyo ni Buboy. Doon muna kayo sa bahay ng mga magulang ko. Hindi ako mapapalagay sa trabaho sa kakaisip sa inyo eh. Bakit ba? Hindi na lang kami lalabas ng kubo. At saka, kung sakali man bumalik yung malaking aso na yon, may kapitbahay naman tayo na maaaring hinga ng tulong eh. Hindi nga natin alam kung doon ba talaga sila nakatira eh. At saka, yung sinasabi mong kapitbahay, malayo pa rin dito sa atin yon. Sige na, ayusin mo na mga gamit nyo. Idadaan ko muna kayo sa bahay ng mga magulang ko bago ako dumiretso sa trabaho. Sige, ikaw na nga ang bahala. Meron sana akong hihilingin. Huwag mo na lang babanggitin sa kanila ang nangyari. Ayoko lang na mapag-usapan pa kasi yung nangyari eh. Oo sige, hindi ko na lang sasabihin. Nadaanan nila ang kubo. Medyo mas maayos na yun ngayon. Tila may umayos sa mga nasira. Balak sana nilang dumaan muna para magpasalamat sa mag-asawa pero mukhang walang tao o baka mga tulog pa. Sa ibang araw na lang siguro tayo magpunta kung diyan na sila nakatira. Pwede naman na sadyain na lang natin sila sa araw na wala akong pasok. Baka meron din akong maitulong sa pag-aayos nila ng kubo. Oo nga, ang mabuti pa bilisan na lang natin. Baka mamaya ay mahuli ka na sa trabaho mo. Nagmamadali na nga ang mag-asawa. Hindi na nila napansin pa ang paghawi ng kortina sa bintana ng kubo. Nang maihatid ni Joel ang mag-ina sa bahay ng mga magulang, ang dinahilan na lang niya ay naiinip ang mag-ina niya sa bago nilang tinitirhan. Lumipas ang 1 linggo na ganun lagi ang ginagawa nila. Hindi pa rin kasi tumitigil sa pag-alulong ang aso sa gabi. Nakakapirwisyo na nga pero wala namang lakas ng loob si Joel na lumabas ng bahay. Para tuloy gusto niyang pagsisihan na doon pa sila nagpatayo ng kubo kung saan wala man lang silang kalapit na kapitbahay. Araw yun ng linggo, pumunta ng palengke si Cathy. Kaya silang mag-amalang ang naiwan sa kubo ng mga oras na yon. Nag-arkila na lang ng tricycle ang asawa para sunduin at ihatid pagkatapos mamili. Nasa bakuran sila mag-ama, nakaupo lamang si Joel habang nakatingin sa anak na naglalaro. Maya-maya naagaw ang atensyon niya sa paparating na lalaki. Matangkad dito at malaki ang katawan. May bigote rin at matiim kung tumingin. Otomatikong nilapitan ni Joel ang anak at hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. May kailangan po ba kayo?
Pasensya na kung bigla ako sumulpot. Dumaan lang ako dito para ibigay itong natira kong saging na saba. Ako nga pala si Diego. Diyan kami nakatira ng misis ko sa kubo na malapit dito. Kayo siguro yung mag-asawang tinutukoy ng asawa ko na tumulong sa kanya. Naku, salamat pala. Ako nga pala si Joel. Wala yon. Nagkataon lang kasi na napadaan kami. Yun nga, narinig namin ng malakas na sigaw ng asawa mo at iyak ng anak ninyo. Kaano-ano nyo pala yung dating may-ari ng kubong tinitiran nyo? Saan pala kayo nakatira dati? Galing pa kami sa malayong probinsya. Kamag-anak ng asawa ko yung dating may-ari ng kubo. Pansamantala lang naman kami dyan. Binagyo kasi yung dati naming bahay eh. Ganun ba? Natutuwa ako at nakakilala na tayo. Lagi ko ngang sinisilip yung kubo nyo eh. Kaso tulog pa yata kayo pag dumadaan kami. Gusto lang kasi naming magpasalamat sa ginawa niyong pagtulong sa mag-ina ko. Pasensya na ha. Tanghali na kasi kami kung gumising eh. Lalo na yung asawa ko. Ganun yata kapag buntis eh. Gusto lagi nasa higaan. Talaga? Buntis ang asawa mo? Ilang buwan na? 7 buwan na at kauna-unahang anak namin. Wala yata si Kathy. Oo. Pumunta sa palengke. Baka mamaya nandito na rin yun. Ayaw nga pala. Baka makakalimutan ko pa. Madala ko pa ulito pa uwi. Ito na yung saging. Sa likod ng kubo namin yan eh. Kinain na nga ng ibong tikling yung iba eh. Salamat dito sa saging ha. Minsan iimbitahin namin kayo mag-asawa ha. Bagong lipat lang din kami dito. Ay, siya nga pala. Baka may dapat ka pang gawin sa kubo ninyo mag-asawa. Wala akong pasok ngayon. Baka makatulong ako sa inyo. Salamat na lang. Okay na naman eh. Naayos ko na. Hindi mo na itatanong karpentero ako sa dati naming inalisan. Talaga? Ngayon, saan ka nagtatrabaho? Siguro sa lupa muna sa ngayon. Maselan kasi asawa ko sa pagbubuntis niya eh. Hindi ko siya maaaring iwan lagi. O paano? Aalis na ako. Baka naghihintay na misis ko sa akin eh. Tsaka parating na rin ang asawa mo. Sige. Kita na lang ulit tayo. Nang nakatalikod na ang lalaki, maya-maya lang ay nariyan na ang tricycle ng sinasakyan ng asawa. Napakunot ng noo si Joel nang maalala ang huling sinabi nito. Napasulyap na lang siya sa dinaanan ng kapitbahay. Ang bilis naman niyang naglakad. Nawala ka agad? At saka, paano niya kaya nalaman na parating na si Kathy? Wala naman kaming narinig na paparating na tricycle. Nang tumigil sa tapat ng bahay nila ang tricycle, inabala na lang ni Joel ang sarili sa pagtulong sa pagbababa ng mga pinamili ng asawa. Siya na rin ang nag-ayos ng mga pinamili at naglinis ng isda. Nagluluto na ng tanghalian ng asawa nang maalala niyang banggitin rito ang pagdalaw ng kapitbahay nila. Mahal, siya nga pala. Nanggaling dito yung Diego, yung nakatira dyan sa kubo. Nagdala siya ng saging na saba. Ay talaga? Kasama ba yung asawa niyang si Eva? Hindi siya lang mag-isa. 7 buwang buntis daw yung asawa niya Hindi ko kasi naitanong dahil sa taranta ko at takot. Ang natatandaan ko lang, nakasuot siya ng malapad na duster kaya ako napansin na buntis siya. Sinabi ko nga na iimbitahin natin siya sa kubo eh. Tayo-tayo nga lang ang magkakapitbahay eh. Dapat lang siguro na maging malapit tayo sa kanila, di ba? Oo naman. Yun din nga sana ang sasabihin ko eh. Lalo't malaki ang utang na loob natin sa kanila. Kinagabihan, wala na silang narinig na alulong ng aso. Naging tahimik naman ang gabing yon para sa mag-anak. Kinabukasan, naiwan na lang ang mag-ina sa kanila. Hindi na sila nagpatid sa bahay ng mga magulang ni Joel. Sigurado ka na hindi ko na kayo ihatid sa bahay nila tatay ha? Parang nakakapag-alala pa rin eh. Dito na nga lang kami at saka napapagod na rin ako sa pagparot pa rito eh. Lagi na lang tayong ginagabi sa pag-uwi. Baka mamaya malamigan si Buboy at magkasakit pa. Sige. Huwag na lang tayong lalabas ng bahay ha. Pipilitin kong maagang makauwi mamaya.
Habang nasa trabaho, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman tigil muna ang kanilang trabaho. Bandang 3:00 na maging ambon na lang ang ulan. Bago umuwi, naisipan munang dumaan ni Joel sa bahay ng mga magulang. Pagdating, nagmano muna siya sa mga magulang. Sandali muna silang nag-usap na mag-ama. Maaga kaya yatang lumabas sa trabaho mo. Wala po kasing tigil ang ulan kanina kaya pinatigil po muna yung paggawa. Ay teka, may iba ako. Bakit hindi mo hinatid dito yung mag-ina mo ngayon? Napapagod na po kasi magparot pa rito Kawawa din po kasi yung bata. Napapagod din po lalo't gabi na kami nakakauwi. Tumango na lang ang kanyang ama. Ilang sandali lang ay lumabas ang kanyang ina at dinulutan sila ng kape. Oo nga pala tay. Kilala niyo ba yung may-ari ng kubo malapit sa bahay namin? Oo, kilala ko. Mahigit 1 dekada na noong huli kong makita yung may-ari nun. Bakit mo naitanong? Kasi po may bagong lipat po dun Mag-asawa. Una pong nakilala ni Kathy. Yung lalaki naman po kahapon ko lang nakausap. Mukhang mabait naman po. Yung asawa daw po niya yung kamag-anak ng may-ari ng kubo. Ha? Hindi ko alam na may kamag-anak pa pala silang nasa malapit lang. Sa pagkakaalam ko kasi, ang totoong may-ari niyan ay malao ng patay. Yung mga anak naman hindi naman interesado sa lupang kinatitirikan ng kubo. Kaya nga nakatiwangwang na lang yan Wala naman akong balitang ibinenta. Galing ba daw saan yung mag-asawang yon? Hindi ko po naitanong. Nabanggit lang po binagyo daw yung lugar nila kaya sila napunta dyan. Napansin ni Joel na napaisip ng malalim ang ama. Hindi na rin naman ito nagbigay ng iba pang komento sa bago nilang kapitbahay. Nakipagkwentuhan din siya sandali sa kanyang ina bago nagpaalam ng uuwi. Nagulat din ang asawa nang makita siyang maagang umuwi. Oh, bakit ang aga mong umuwi ngayon? Magluluto pa lang sana ako Maaga kasing pinatigil ang trabaho. Ang lakas kasi ng ulang kanina. At saka dumaan nga pala ako sa bahay nila tatay kaya medyo busog pa ako. Hindi naman kasi ganun kalakas ang ulan dito. Akala ko ganun din sa lugar ng trabaho nyo. Teka, okay ba kayo dito maghapon? Oo naman. Nawala na yung takot ko simula nang magkaroon tayo ng kapitbahay. Kaninang umaga nakita ko naglalakad-lakad yung mag-asawa Ang laki na nga ng tiyan ni Eva. Nakikinig lang si Joel sa iba pang sinabi ng asawa. Nang tumigil ito sa mga kinukwento sa kanya, iniwan muna ang anak sa kanya at hinarap naman ang pagluluto. Mabuti na lang maaga silang nakapaghapunan. Muli kasing bumuhos ang malakas na ulan. Nako, kapag ganyan pa rin ang panahon bukas, malamang hindi ako makakapasok. Baka ipatigil rin kasi. Sana naman, wag nang lumakas ang hangin. Kawawa naman yung mag-asawang kapitbahay natin. Di pa naman ganun katibay yung kubo nila. Sana nga. Kawawa din si Eva, buntis pa naman. Dahil malamig ang panahon, kahit nakakatakot ang lakas ng hangin sa labas, nakatulog ng mahimbing ang mag-asawa. Kinabukasan, umaambon pa rin. Nagdesisyon si Joel na wag nang pumasok sa trabaho. Lumabas siya ng bahay nila. Ganun na lang ang gulat sa kanya nang makita ang isang bakas ng malaking paa. Hindi yung bakas ng tao. Mas naniniwala siyang malaking nilalang yon. Mukhang tinitiktikan sila sa gitna ng malakas na ulan. Hindi na lang niya yun ipinaalam sa asawa para hindi ito mag-alala pa. Tutal, nandyan naman siya at maiingatan pa rin niya ang mag-ina niya. Pagpasok muli niya ng kubo, nasa kusina na si Kathy. Naghahanda na ito ng kanilang almusal. Oh, halika na kayo mag-ama. Kumain na kayo. Kagabi ba wala kang naririnig na kakaiba? Hindi ka ba nagising? Hindi. Bakit mo naitanong? Wala naman. Mabuti pa
Kumain na tayo. Mamaya, pupunta tayo kina tatay ha. May kailangan lang ako itanong tungkol sa gagawing bahay dito sa tabi natin. Tumangulang ang asawa at nagpatuloy na rin sa pagkain. Hindi na nito napansin ang kakaibang kinikilos niya. Labis talaga siyang binabagabag nang nakita niyang bakas ng paa. Ayaw niyang isipin na may mabangis na hayop na nasa paligid lang nila. Ang balak sana nilang pagtungo sa bahay ng mga magulang ay naudlot ng lumakas na naman ang hangin. Walang nagawa si Joel kundi panoorin na lang ang ulan habang nakatayo sa may bintana. Ang asawa namang si Kathy ay nakikinig na lang sa radyo na debaterya. May bagyo pala eh. Unang bagyo na pumasok sa bansa. Ang aga naman. Meron pa ba tayong bigas dyan at mga bidata? Meron pa naman. Huwag ka na mag-alala at may mga pagkain pa tayo dyan. Ay, mabuti na lang pala. Meron. Mabuti na lang rin pala. Nakapagsibak ako ng panggatong nung nakaraan. Grabe ang ulan. Halos wala ka nang maaninag sa labas. Ay, kumusta kaya yung mag-asawa sa kubo? Sana naman ayos lang sila. Nakakapag-alala yung asawang buntis eh. Siguro naman kapag may mangyari, sa atin naman sila tatakbo para humingi ng tulong. Ang malas naman nila. Umalis sila kasi binagyo. Pagdating naman dito, inabutan pa rin sila ng bagyo. Naiiling na lang na saad ng asawa. Si Joel naman ay patuloy na tinatanaw ang labas ng kanilang kubo. Inabot ng ilang araw ang bagyo. Sa ilang gabi ring yon, hindi makatulog si Joel. Lagi niyang pinakikiramdaman ang paligid ng kanilang kubo. Hindi kasi siya mapalagay hanggang na mga sandaling yon tungkol sa bakas na nakita. Kahit malakas ang hangin sa labas, ramdam pa rin niya na tila may umaaligid sa paligid ng kubo nila. Hindi na nakatiis na hindi bumangon si Joel. Nagtungo siya sa may kusina para kunin ang itak. Sumilip siya sa may bintana. Puro kadiliman lang ang nakikita niya. Bumalik na lang siya sa silid nilang mag-anak. Kinabukasan, natanghali ng gising si Joel. Nagisnan na rin niyang pinapakain ng asawa ang kanyang anak. Hindi na kita ginising kanina. Ang himbing pa ng tulog mo eh. Hindi kasi ako nakatulog kagabi. Bumangon pa ako para sumilip sa labas. Ha? Bakit? May nakita ka ba? Wala naman akong napansin na kakaiba sa labas. Para lang kasing may narinig akong kumakalos ko sa labas eh. Yung bang parang may naglalakad? Naku, baka guni-guni mo lang yon. At saka ang lakas ng hangin sa labas. Baka yun lang ang naririnig mo. Baka nga. Magumaga na tuloy ako nakatulog. Ay, teka lang. Magsasandok ako ng pagkain natin. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Hinihintay lang talaga kitang magising. Bago magtanghalian, gumanda na ang panahon. Sumikat na rin ang haring araw. Kasalukuyang nagwawali sa labas ng kubo si Joel. Marami kasing naglaglagan ng mga sanga at dahon sa paligid. At habang iniipon ng mga sanga sa tabi, dumating ang mag-asawang si Diego at Eva. May dala mga ito na tinolang manok. Parehong malapad ang pagkakangiti ng mga ito sa kanya. Agad na tinawag ni Joel ang asawa na lumabas naman kaagad. Dito inabot ng babae ang dalang ulam. Niyaya naman ito ni Kathy na pumasok muna sa loob ng kanilang kubo. Samantala, nagpaiwan naman si Diego. Okay lang ba kayo nung nakaraang may bagyo? Ayos naman. Halos hindi nga namin naramdaman na may bagyo eh. Siguro kasi sanay na kami. Buti naman kung ganun. Siya nga pala, gusto mo ng kape? Pagtitimpla kita. Ay nako, hindi na. Hindi kasi ako nagkakape. Kabaliktaran pala kita. Ako, kahit mainit nagkakape pa rin ako eh. Tumawa lang si Diego na sinabayan na rin niya ng tawa. Nang mapadako ang tingin niya sa braso nitong may benda at may mantsa pa ng dugo. Napakunot-noo siya at saka nagtanong na tumitig siya rito. Tila nabasa naman ito ang nasa isip niya. Hinawakan pa nito ang sugat.
Wala to. Aksidente ko lang nataga yung braso ko nung minsang tinitiba ko yung saging sa may likod ng kubo. Hindi ba malalim yung sugat? Baka kailangan ipatingin niya sa doktor. Alam mo, mahirap nang ma-impeksyon yung sugat mo. Malayo to sa bituka. At saka, nagamot na naman ni Mrs. eh. Bakit? Manggagamot ba asawa mo? Hindi. Pero may alam siya sa mga herbal. Dati kasi manggagamot ang ama niya nung nabubuhay pa ito. Kaya doon siya nakakuha ng mga kaalaman sa panggagamot. Napatango-tango na lang si Joel habang nakatitig sa sugat nito sa braso. Tingin niya mahaba ang sugat nito dahil sa pagkakabenda. Hindi na rin naman nagtagal ang mag-asawa sa pagbisita sa kanila. May gagawin pa daw kasi ang mga ito at nahihiya na baka makaabala sa kanila kahit sinabi nilang kahit anong oras pwede silang pumunta sa kanila. Ang bait naman na mag-asawa, no? Lagi na lang tayong binibigyan. Siguro sa susunod naman tayo magbigay sa kanila. E di sa susunod na mamamalengke tayo, dagdagan mo yung lulutuin mong ulam para makapagbigay tayo sa kanila. Nakangiti namang sumang-ayon si Kathy. Iniisip na nga niya kung ano ang bibiling ulam na hindi nakakahiyang ipamigay sa kapitbahay. Nang bandang 11:00 na, ininit na lang ni Kathy ang ulam. Pinauna niya munang pakainin ng anak. Paborito kasi ni Buboy ang sabaw ng tinola. Pero sa gulat niya, iniliwan nito ang kinain. Paulit-ulit pa nitong sinasabi na hindi masarap. Nang tikman nga yun ni Kathy, iniluwa rin niya. Parang may naiwan pang lasa sa kanyang dila kaya uminom pa siya ng tubig. Napasukan sila ni Joel na pawang hindi maipinta ang mga mukha. Bakit ganyan mukha niyo mag-ina? Yung binigay na ulam ng mag-asawa, ikaw nga tumikim. Nagtataka naman na tinikman ni Joel ang mga ulam sa mangkok. Kahit siya ay muntik nang mailuwa yun. Sobrang lansa. Parang hilaw pa yung karne Huwag mo nang ipaulam yan kay Buboy. Baka sumakit pa yung tiyan niya. Malambot naman yung karne. Bakit kaya ganyan sila magluto? Wala man lang akong nalalasa na kahit anong rikado. Parang tubig lang at karne. Tsaka parang hindi manok yung karne. Tabi mo na lang muna yan. Kung malapit lang sana kina Itay napakain na lang sa alaga niyang aso. Ayoko na tuloy tumanggap na kahit anong galing sa kanila. Alam mo naman ang dila ko. May pagkasuplada pagdating sa pagkain. Kahit pa sabihin na mahirap lang ako Nakakaya naman sa kanila kung magbibigay sila tapos hindi natin tatanggapin. Nakikisama lang naman sila sa atin. Ay nako, makapagbukas na nga lang ng sardinas. Naalala ko huling sardinas na nga pala yun. Ilista mo na yung mga wala dyan at sasaglit ako sa bayan. May natitira pa naman sa sweldo ko nung nakaraan Pagkatapos ng pananghalian, lumakad na si Joel dala ang listahan na ginawa ng asawa. Dinala na rin niya ang tinola. Idadaan na lang niya yon sa bahay ng mga magulang para ipakain kay Blackie na alagang aso ng ama. Nanghihinayang din kasi siya kung itatapon lang ang ulam. Nang mapadaan nga sa kubo ng mag-asawa, tinitingnan niya kung makikita niya ang mga ito. Pero ni anino ng mga ito ay wala siyang nakita. Nagpatuloy na lang siya sa mabilis na paglalakad hanggang sa matapos sa pamimili. Bago umalis sa pamilihan, tiningnan niya muna ang listahan kung nabili na ba niya ang lahat. Nang matiyak na wala siyang nakalimutan, pumunta na siya sa bahay ng mga magulang. Naabutan niya ang lahat ng mga kapatid at pamangkin. Isa-isang nagmano mga ito sa kanya. Nang tanungin niya bakit nasa bahay lang sila, wala daw pasok sa eskwelahan. Iniabot na rin niya ang dalang pagkain sa aso. Balak ko nga sanang puntahan kayo sa inyo Buti dumaan ka dito. May sasabihin po ba kayo? Nung isang araw kasi, nakakwentuhan ko yung dating nagtatrabaho sa may-ari ng lupa ng kubo na malapit sa inyo. Nabanggit ko sa kanya na meron ka akong kamag-anak yung dati niyang amo na nakatira doon. Abay, nakakagulat lang kasi yung naging sagot niya. Bakit Ano ba yung naging sagot niya? Wala naman daw kamag-anak ang may-ari ng lupang yan na nakatira dito. Kung meron man daw,
May mga kaya sa buhay. Hindi daw para pag-interesan yung lupa na yan at dyan tumira. Kaya nga daw, mahigit 1 dekada nang nakatiwangwang ang lupa na yun eh. Tinatanong nga niya kung may ipinakita bang katibayan ng mag-asawa na kamag-anak sila ng may-ari ng lupa. Basta po ang sabi kamag-anak yung babae. Sino ba naman kami para mang-usisa pa at hanapan ng pruweba yung mag-asawa, di ba? Ay nako, mabuti pang hayaan na lang natin. Hindi na natin problema kung kamag-anak ba sila o hindi. Kaya lamang nagtataka ako sa bigla nilang pagsulpot sa baryo natin. Marunong naman po silang makisama eh. Sa katunayan nga po, mahilig silang magbigay sa amin. Nahiya na nga kami minsan eh. Tingin ko mababait naman sila. Buntis pa nga ho yung babae. Umuwi na rin si Joel nang matapos ang pag-uusap nilang mag-ama. Nang muli siyang mapadaan sa kubo ng mag-asawa, hindi pa rin niya makita ang mga ito. Nagkibit-balikat na lang siya at dumiretso na ng uwi. Pagdating sa kanila, nadatnan niyang hindi mapakali ang asawa at labis ang pag-aalala nito. May nangyari ba? Si Buboy kasing tagal ng pagsusuka kanina eh. Dinadayin niya na masakit ang tiyan niya. Pinahiran ko na nga lang ng mansinilya kaya nawala yung pananakit. Kumusta na yung anak natin? Ayun, nakatulog sa kakaiyak. Nataranta kasi ako eh. Nagkataon pang wala ka dito tapos ngayon lang nangyari to sa kanya eh. Naglalaro ba siya sa labas kanina? O baka may nakain na nakasama sa tiyan ng bata? Hindi kami lumabas ng bahay. Nandito lang kami sa loob. At saka yung tanghalian lang naman yung kinain niya kanina eh. Sanay naman niya kumain ng sardinas, diba? Kaya sigurado ako na wala siyang nakain na masama. Iniisip ko nga na baka nausog ni Eva nung pumunta sila dito mag-asawa. Wala na kasi siyang ginawa kundi pansinin si Buboy kanini. Malakas pa naman makausog ang buntis. Ngayon ba sumasakit pa rin yung tiyan? Hindi na. Pero paano kung mamaya magising na naman at sumakit na naman ang tiyan? O sige, huwag mo nang isipin yan. Gagaling ni anak natin. Kung sakali man na nausog si Buboy, pwede naman nating sabihan ng mag-asawa eh. Hindi naman siguro ipagdadamot ni Eva yung paglalaway niya sa bata. Hindi pa rin mapalis-palis ang kaba at pag-aalala ni Kathy para sa anak. Mabuti na lang nang magising ang bata ay bumuti-buti ang lagay nito. Masigla na ulit itong naglalaro. Pinakaba mo ako ng gusto, anak? Akala ko kung napano ka na. Di ba? Sabi ko naman sa iyo gagaling ni anak natin eh. Baka nalamigan lang talaga yung sikmura niya. Dahil sa nangyari, nakalimutan na rin banggitin ni Joel sa asawa ang tungkol sa napag-usapan nila ng ama. 2 araw pang muli ang lumipas nang makapasok na sa trabaho si Joel. Napansin niya na wala ang isa nilang kasamahan, kaya tinanong niya ang kasamahan na malapit dito. Nagulat silang lahat nang nag-umpisa itong magkwento. Nung kasagsagan di umano ng bagyo, may aswang na gustong biktimahin ng asawa nito. Mabuti na lamang daw, nagising agad ito at nagawang tagain ang aswang sa braso. Kaya hindi pa daw nakakapasok, nakagat rin daw ito sa kamay at hanggang ngayon ay ginagamot pa. Biglang pumasok sa isipan ni Joel ang kapitbahay na lalaki na may benda ang braso. Napailing na lang siya sa tumatakbo sa kanyang isipan. Dumating ang araw ng Sabado. Araw yun ng sahuran kaya naman kinalingguhan na malengke ulit si Kathy. Naiwan naman ang mag-ama sa kanila. Habang abala sa paglalaro sa labas ang anak, dumating naman ang kanyang ama at bunsong kapatid. Binantayan muna ng kapatid ang anak habang nag-uusap silang mag-ama. Nagimbal siya nang marinig sa ama na namatay di umano ang alaga nitong aso. Ha? Paano nangyari yun? May sakit po ba si Blackie? Hindi ko nga alam eh. Masigla naman siya nung araw na yon. Sa tingin ko nalason yung alaga ko. Bumubula kasi ang bibig niya at may malapot na likido nang lumalabas sa kanyang bibig. Napakalansa nun. Ang kinain lang naman niya yung dalamong tinola. Ilang oras pagkatapos niyang kumain nagkagano na siya. Anong klaseng luto ba ang ginawa niyo sa tinola na yon? Ang totoo po niyan, hindi po kami nagluto ng ulam na yun, tay.
Ibinigay lang po sa amin nung bagong kapitbahay. Hindi nga din po namin nakain eh. Nanghihinayang ako na itapon kaya naisip ko na lang na dalhin sa inyo para maipakain kay Blackie. Ano bang lasa ng tinola? Natikman nyo ba? Mahirap po ipaliwanag yung lasa eh. Basta po, malansa po siya. Nadaanan nga namin yung kubo na sinasabi mo. Saradong-sarado naman. Sayang, hindi ko man lang nakita yung sinasabi mo mag-asawa. Naisip ko po baka kaya din sumakit yung tiyan ni Buboy nun eh. Kasi nakahigop ng sabaw. Bakit hindi mo dinala sa nanay mo nang matingnan yung apo ko? Okay naman na po siya eh. Bumalik na ulit ang sigla. Kahit na. Patingin mo pa rin sa nanay mo para makasiguro tayo. Aba, nag-iisa lang yung anak nyo, no? Dapat alagaan nyo ang kalusugan. Teka, susunduin ko ngayon ang nanay mo para matingnan si Buboy. Napapakamot na lang si Joel na tila paninermon sa kanya ng ama. Sumang-ayon na rin siya sa huli. Naiwan naman ang kapatid niya sa kanila. Nang dumating ang asawa, sinabi niya rito na damihan ang iluluto at babalik ang ama kasama ang nanay niya. Natuwa naman ito nang makita ang kapatid habang kalaro ang anak. Kinahapunan, dumating ang kanyang mga magulang. Agad na tinawas ng ina ang apo. Nakita nito sa imahe ng kandila ang isang imahe ng babaeng buntis. Pagkatapos, hinilot-hilot nito ang tiyan ng apo hanggang sumuka ito ng malapot na likido. Napatakip pa sila ng ilong dahil napakasangsang ng amoy nun. Kinausap ng sarili na ni Mang Berting ang anak sa may kusina. Hindi maganda ang kutob ko dyan sa mag-asawa niyong kapitbahay. Dahil po ba sa nangyari kay Buboy? Sabi naman po ni nanay nausog lang daw ang bata. Hindi naman po yung sinasadya ni Eva. Hindi. Makiruari ko kasi sinadya yun. Basta, mag-iingat kayo sa mag-asawang yun ha. Hindi niyo pa sila kilala ng lubusan. Kaya mag-ingat kayo sa mga ibinibigay nilang pagkain sa inyo. Tingin niyo po may masama silang intention sa pakikipaglapit sa amin? Ayoko sanang magbintang pero kita mo naman yung nangyari sa anak niyo at sa alaga kong aso. Basta maging mapagmatsyag ka lagi sa mga galaw nila. Opo, tay. Gagawin ko po. Umuwi rin ng gabing yun ang mga magulang at kapatid ni Joel. May naghihintay kasing tricycle sa mga ito na kapitbahay lang nila. Inarkilan na nila ito para hintayin sila. Dahil sa mga kakatuwang pangyayari, nagkaroon tuloy ng pagdududa si Joel sa mag-asawang kapitbahay. Binilinan na lang niya ang asawa na wag nang makipaglapit sa mga yon kahit may utang na loob pa sila rito. Tuwing dumadaan si Joel sa kubo ng mag-asawa, hindi na rin sila lumilingon. Basta tuloy-tuloy lang sila ng paglalakad. Nagkataon naman nang mapadaan sila ng araw na yon, naroon lang sa labas ng kubo ang mag-asawa. Walang ekspresyon ng mga mukha nila nang sundan siya ng tingin. Maghapong abala sa trabaho si Joel. Pumasok na rin ang kasamahan niyang sinasabi na muntik nang mabiktima ang asawa ng aswang. Pinakita pa nito ang malalim na sugat na pahilom na rin. Anito, tingin daw niya lalaki ang aswang dahil sa bulto ng katawan nito. Nang makauwi, kinuwento niya sa asawa ang tungkol sa katrabaho. Talaga palang may aswang? Buti walang masamang nangyari sa mag-ina niya. Ang tapang nga niya Biruin mo, hinabol niya pa yung aswang para tagain. Sayang nga lang daw hindi napuruhan Sabi pa nga niya, oras daw na tuluyang gumaling yung sugat niya. Magaling na rin daw yung sugat ng aswang. Kabuanan na daw nung asawa niya Sigurado daw siyang babalikan yung asawa niya. Naku, katakot naman pala magbuntis ngayon. Hindi lang naman buntis ang binibiktima ng aswang At umaatake rin sila kahit sa araw. Kaya mag-ingat kayo kapag wala ako dito sa bahay. Huwag ka makikipag-usap sa kung sino-sino lang. Oo nga pala. Kanina tumawag si Eva dito sa bahay. Mabuti na lang tulog si Buboy. Kung hindi, naku, mag-iingay yan. Hindi ako sumagot. Nagkunwari lang akong hindi ko naririnig yung tawag niya. Para kasing natabangan ako sa pakikipag-usap sa kanya
Ewan ko ba? Parang bumigat yung pakiramdam ko. Sana kinausap mo pa rin pero hindi ka lumabas ng bahay. Mamaya baka importante yung sadya niya sa'yo eh. Umalis naman kagad. Sa susunod na lang siguro. Palilipasin ko lang yung nararamdaman ko. Naulit muli ang pagpunta doon ni Eva pero hindi na naman ito naharap ni Kathy. Nagkataon kasi na naliligo siya at hindi niya narinig ang pagtawag nito. Nang sumunod ulit na pagpunta, kasama na nito ang asawa. Haharapin na sana ito ni Kathy pero tila may puwersang pumipigil sa kanya. Sumenyas siya sa anak na huwag maingay. Binigyan niya pa ito ng candy para tumahimik. Bahagyang sumilip si Kathy sa may bukas na bintana. Mula sa kinatatayuan, kita niya ang inis sa buong mukha ng mag-asawa. Maya-maya umalis na rin ang mga ito. Pagdating naman ni Joel nung hapon, agad na kinuwento ng asawa ang nangyari. Hindi naman pala mga mababait eh. May tinatago rin palang sama ng ugali. Baka nainis lang kasi ilang beses na bumalik dito hindi mo hinaharap. Kilala mo naman kasi ako eh. Kapag ayaw kong harapin ng isang tao, hindi ko magawang magkunwari. Hoy sige, ako na lang ang haharap sa kanila sa susunod. Ay, siya nga pala. Naubusan ng materialis kaya tigil muna ang trabaho namin. Okay na rin kasi may oras na ako para asikasuhin yung likod ng kubo. Bala ko kasing magtanim ng sari-saring gulay para hindi na tayo bili ng bili. Sana kapag natapos ko yung sa likod, saka na kami patawag sa trabaho. Oo nga, ang mahal pa naman ng mga bilihin ngayon. Kahit man lang sa mga gulay malaking tipid na yon. Natigil ang kanilang pag-uusap nang may tumawag sa labas ng kanilang bahay. Boses ni Diego. Nagkatinginan pa silang mag-asawa bago tumayo si Joel at lumabas. O pre, nakaka-istorbo ba ako? Hindi naman. Kararating ko lang eh. O ano? Kumusta na ba? Si Eva, kumusta na? Ayun, nasa bahay lang. Masama kasi ang pakiramdam niya eh. Ilang beses nga siyang bumalik dito sa bahay niyo eh. Nung huli kasama pa ako. Galit ba si Kathy sa amin? Hindi. Hindi lang niya kayo naharap kasi abala sa mga ginagawa niya nung araw na yon. Ganun ba? Nag-alala tuloy ang asawa ko na baka may nagawa siya na hindi nagustuhan ni Kathy. Ay, oo nga pala. Kaya ako nandito para dalang kayo ng ulam. Sana magustuhan nyo katulad nung tinola ha. Sige, salamat. Nakakaya sa inyo. Lagi na lang kayong nagbibigay ng ulam sa amin. Di bale, babawi kami sa inyo, promise yan. Ay, hindi naman kami naghihintay ng kapalit. Natural lang sa magkakapitbahay ang nagbibigayan. Lalo tayo lang ang magkapitbahay na matatawag dito. Oo nga eh. Sige, salamat ulit dito ha. Ngumiti lang si Diego sa kanya bago tumalikod at naglakad palayo. Hindi agad siya umalis sa kinatatayuan niya. Noon lang niya napansin na nangangatog pala ang mga tuhod niya mula pa kanina. Hindi maintindihan ni Joel ang nararamdaman. Yung mga mata at ngiti kasi ng lalaki parang may hatid na kilabot sa kanya. Nang muli niyang sulyapan ng lalaki, wala na ito kaagad. Nagpalinga-linga pa siya. Sa pagbabakas sakaling matatanaw pa ito. Nang marinig ang pagtawag ng asawa sa pangalan niya, noon lang niya naisipang pumasok na sa loob. May bigay na naman? Ano na naman kaya yan? Ulam siguro. Tingnan natin ang laman ng Tupperware. Ang baho? Ano yan? Bakit ganyan ang amoy? Parang bulok na daga. Napatakip rin ng ilong si Joel. Dinala niya ang Tupperware sa pinaglagyan ng ulam sa lababo. Tiningnan niya pa ito. Parang karne ng baboy na puro laman. Maitim din ang sabaw nun. Hindi niya alam kung nasobrahan lang sa toyo o kung ano. Ang amoy nito parang bulok na karne. Tinakpan ulit niya yon para hindi na muling umalingaso ang amoy sa buong bahay. Tsaka niya binalikan ng asawa na tutup pa rin ang bibig. Maluha-luha rin ito sa pagpipigil na maduwal.
Adobo yata yun eh. Di bale, tatapon ko na lang yun mamaya. May sira ba yung kokote ng mga iyon? Gusto ata nila tayong lasunin eh. Ay nako, hindi ko na talaga sila haharapin kahit kailan. Ako na lang ang bahalang humarap sa kanila kapag bumalik sila. Baka kung ano yung masabi mo eh. Lalo silang magalit sa atin. Alam mo, natutuwa pa naman ako na may kapitbahay na tayo. Pero aatakihin naman ako sa mga pinaggagawa nila eh. Nahihiwagaan na nga rin ako sa mag-asawang yun eh. Bale, bukas na bukas din, pupuntahan ko sila sa kubo nila. Kaya, baka kasi may gawin silang hindi maganda sa'yo. Hindi pa natin sila lubos na kilala eh. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako papasok sa kubo nila eh. Sa bakuran lang ako. Ayaw mo ba nun? Kahit papaano eh, masasagot nun yung mga katanungan natin sa isip. Ay, ikaw na nga bahala. Basta mag-iingat ka ha. Pareho silang balisa na mag-asawa ng gabing yon. Hindi rin sila dalawin ng antok. Malalim na ang gabi na makarinig sila ng mga kaluskos sa labas ng bahay nila. Sa una, mahina lang yon. Habang tumatagal, palakas ng palakas yun. May tila kumakalmot sa dingding ng kanilang bintana. Meron ding naglalakad ng pabalik-balik sa taas ng kanilang bubungan. Nang biglang may bumagsak doon na parang sangang nabali. Doon na napatili si Kathy. Agad naman itong sinenyasan ni Joel na manahimik. Pigil naman ang paghinga nila pareho. Tumigil din sa ginagawa ang kung sino man sa labas ng bahay nila. Dahan-dahang tumayo si Joel. Nagtungo siya sa kusina at kinuha ang itak. Kinuha rin niya ang garapon ng asin. Matapang din siyang nagsalita. Kung sino ka mang hayop ka, hindi ka sasantuin ng itak ko! Kung sino ka man, umalis ka na sa bakuran ko! Bibigyan kita ng ilang segundo para umalis! Dahil kung hindi, magtutuos tayo! Nahintatakutan naman na napayakap na lang si Kathy sa anak. Mabuti na lang hindi nagising sa lakas ng boses ng asawa. Ilang minuto na ang nakakalipas. Tanging ang mga huni na lang ng mga insekto ang naririnig nila. Tumaas baba naman ang dibdib ni Joel sa matinding kabang nararamdaman. Hanggang tuluyan ng tumahimik sa labas. Wala na kaya? Hindi kaya babalik yun? Hindi ko alam. Sige na, matulog ka na. Babantayan ko kayo ni Buboy. Kahit nakakaramdam pa rin ng takot, pinilit na lamang ni Kathy ang matulog. Pero kahit anong pilit niya, sumasakit lang ang ulo niya sa kakabiling baliktad sa higaan. Nang sulyapan niya ang asawa, nakasilip yun sa maliit na awang sa bintana. Joel, may nakita ka ba sa labas? Wala eh. Kung ano man yon, tsak na lumayo na. Aswang kaya yon? Hindi ko alam. Nilapitan ni Joel ang asawa. Tinabihan niya ito sa higaan at kinabig papunta sa kanyang dibdib. Pati na rin ang kanyang anak. Dama pa rin niya ang panginginig nito. Kahit balot din siya ng takot, natitiyak niya sa sarili na kaya niyang ipagtanggol ang mag-ina niya. Kinabukasan, pareho silang nangingitim ang ilalim ng mga mata. Etong kape mo. Inumin mo muna yan habang nagluluto ko ng almusal natin. Sige, lalabas na muna ako. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ako dumarating ha. Ha? Saan ka pupunta? Sa mababait nating kapitbahay. May gusto pa sanang sabihin si Kathy pero mabilis nang lumabas ng bahay ang asawa. Wala siyang nagawa kundi muling ilak ang pinto. May ilang minuto na ring nasa bakuran si Joel. Makilang beses na rin niyang tinatawag ang mga pangalan ng mag-asawa. Baka wala sila. Pero saan naman kaya sila nagpunta? Mabuti pa, pasukin ko na kaya tong kubo nila. Makailang ulit munang huminga ng malalim si Joel bago inihakbang ang mga paa papasok sa kubo. Sa bungad pa lang umalingaso na ang napakasangsang na amoy. Napatakip na lang siya ng ilong. Nabulabog din niya ang naglalakihang mga bangaw sa paligid. May kadiliman sa loob ng kubo.
Para bang sadya nilang ayaw papasukin ng liwanag galing sa labas. Wala man lang siyang nakikitang gamit sa loob. Ni walang higaan, walang kaldero at kawali. Paano silang nagluluto? Bahay na ba to sa kanila? Nang hawiin niya ang kortina sa nagsisilbing silid ng kubo na yon, tumambad sa kanya ang mga buto. May ilan pa nga sa mga ito ang may nakadikit pang kapirasong laman. Muling naglipara ng mga bangaw sa paligid. Dala ng kuryosidad, tinitigan niyang maigi ang mga buto. Parang gustong manlaki ng kanyang ulo sa natuklasan. Diyos ko po, buto ito ng mga tao. Hindi kaya yung ulam kagabi, karne ng tao? Biglang napatayo si Joel mula sa pagkakaupo. Nakarinig kasi siya ng mga yabag na paparating. Akmang lalabas siya nang muling pumasok sa loob ng silid. Napasulyap siya sa bintana. Dali-dali niya yung binuksan at saka lumabas doon. Para siyang inahabol ng 10 kabayo sa bilis ng takbo niya pauwi ng kubo nila. Halos mapangapusan siya ng hininga nang pagbuksan siya ng asawa ng pinto. Ayusin mo yung mga gamit natin. Yung mga mahalaga ang dalhin mo. Bilis! Aalis tayo ngayon mismo! Ha? Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Magpaliwanag ka nga muna. Wala nang oras, Kathy. Saka na ako magpapaliwanag. Napipilitan namang sumunod si Kathy. Nababahala din siya sa itsura ng asawa. Matinding takot ang nakikita niya dito. Pati tuloy siya natataranta na rin sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Si Buboy naman ay sunod ng sunod sa kanya at sinasabi ng gutom na ito. Heto na muna anak ang kainin mo ha. Mamaya ka na kumain ng kanin. May kailangan lang akong unahin eh. Pumirmi naman ito at hinarap na lang ang paglalaro. Nang mailagay na ni Kathy ang mga gamit nila, ay pinuntahan naman niya ang asawa. Naayos ko na yung mga gamit natin. Baka pwede mo nang sabihin kung ano yung nakita mo sa kubo ng mag-asawang yon. Sa bahay na lang ng mga magulang ko sasabihin sa'yo. Ilalak ko lang yung mga pinto at bintana. Nang matiyak na nakalak na ang pinto at mga bintana, binutan ni Joel ang anak. Habang bitbit sa isang kamay ang isang bag. Isang malaking bag naman ang dala ng asawa. Mabilis ang mga hakbang nila. Pero nang malapit na sila sa kubo ng mag-asawa, kusang bumagal ang mga hakbang nila. Kahit anong mangyari, huwag kang lilingon sa kubo nila ha. Tumangulang ang asawa. Hinawakan pa ni Joel ang kamay nito at halos silahin na para lang makaagapay sa kanyang paglalakad. Pagtapat nila sa kubo, lalo pang binilisan ni Joel ang mga hakbang. Diretso lang ang kanyang tingin. Parang gusto nang lumabas ng puso niya sa matinding takot. Nang makalagpas at makalayo na sila, saka lang niya binitiwan ang kamay ng asawa. Nakahinga na rin siya na maluwag. Nakasunod sila ng tingin sa atin. Ha? Anong sinabi mo? Di ba sabi ko huwag kang lilingon? Para kunwari hindi natin sila nakikita. Pasensya ka na. Hindi ko kasi napigilan na huwag lumingon eh. Bilisan na lang natin. Hanggang makarating sa bahay ng mga magulang, wala silang imikang mag-asawa. Dama naman ni Kathy ang inis niya. Nagtataka naman ang mga magulang sa bigla nilang pagsulpot. Sinabi ni Joel na hindi pa sila nag-aalmusal. Agad na naghain ang ina ni Buboy para makakain sila. Ano ba nangyari sa inyo? Yung mag-asawa na kapitbahay namin, tay. Yung nakatira sa kubo. Mga aswang sila. Nakita ko mismo yung mga buto ng mga taong na biktima nila. Sabi ko na nga ba eh. Umpisa pa lang iba ang pakiramdam ko sa kanila. Kinwento rin ni Joel ang iba pang kakatuwang pangyayari simula nang dumating ang mag-asawa sa kubo na yon. Nasisiguro ko rin na si Diego ang aswang na muntik na makabiktima sa buntis na asawa na kasamahan ko sa trabaho. Mabuti pa, wag na muna kayong bumalik doon. Sabi mo buntis yung babae. Natitiyak kong si Buboy ang gusto niyang biktimahin. Ano? Ang anak ko? Aba, hayop siya. Dadaan muna siya sa ilalim ng bangkay ko bago niya makanti ang mag-ina ko. Nang mapag-isa silang mag-asawa, humingi ulit ng dispensa si Kathy sa kanya. Tila may humaplos naman sa kanyang dibdib na sinseridad na nahihimigan niya rito. Okay na. Hindi naman talaga ako galit sa iyo eh. Sobrang natakot lang talaga ako para sa inyo.
Kahit na hindi pa ako personal na nakakita ng aswang, sa naranasan natin, naniniwala na ako na talaga may aswang. Iba talaga ang kutob ko sa kanila eh. Pero pilit lang na itinatanggi ng utak ko. Gusto ko pa rin sanang paniwalaan na mabubuti sila mga kapitbahay. Paano yan? Nandun pa yung mga gamit natin. Babalik pa tayo doon? Ewan ko, hindi ko pa alam. Pero hanggat naroon sila, hindi na muna tayo babalik doon. 2 araw muna ang pinalipas ni Joel bago bumalik sa bahay nila. Nagpasya na kasi silang wag nang bumalik pa doon. Sinamahan siya ng bunsong kapatid at ama na kuhanin ng mga gamit nilang mag-anak. Pwede naman kayong gumawa ng maliit na kwarto sa tabi ng bahay. Pansamantala lang naman yon. Oo tay, masyado naman po talagang liblib pa dito eh. Nagkaroon nga ng kapitbahay, aswang naman. Naiiling na lang si Joel tuwing naiisip ang kapitbahay nilang mag-asawa. Habang nasa loob ng bahay ang kapatid at ama, lumabas muna ng bahay si Joel. Sakto namang paparating ang mag-asawa. Nakangiti pa ang mga ito pero iba ang kislap ng mga mata. Buti naman bumalik na kayo. Mukhang nagmamadali kayo nung isang araw nung dumaan kayo eh. Oo, nagmamadali talaga kami nun. Ayaw na kasi naming abutan kami ng dilim sa lugar na ito eh. Ha? Bakit? May nangyari ba sa inyo mag-asawa kaya kayo biglang umalis? Hindi kasi kami pinatulog ng bisita namin ng gabing yon. Nasan pala ang mag-ina mo? Nasa loob ba sila? Naiwan sila sa bahay ng mga magulang ko. Bumalik lang ako para kunin yung iba naming gamit. Hindi na muna kasi kami dito titira eh. Biglang napalis ang matamis ng ngiti sa mga labi ng mag-asawa. Nagkatinginan pa ang mga ito. Kitang-kita ni Joel ang pagkadismaya sa mukha ni Eva. Tinitimping galit naman kay Diego. Bigla namang lumabas si Mang Berting at matiim na titig ang ibinigay sa mag-asawa. Kayo pala mag-asawang nakatira sa kubo. Alam niyo bang naging magkaibigan kami ng may-ari ng kubo na yan? Magkalapit lang kasi ang mga lupa namin. Pero wala akong natatandaan na may kamag-anak pa siya na nasa malapit lang ha. Ang asawa ko ang... Alam ko ang tunay niyong pagkatao. Kung ako sa inyo, bumalik na kayo sa bundok o kung saang isla kayo nang galing. Wala kayong mabibiktima sa mga taga rito. Dahil alam ng mga taga rito kung paano kayo lalabanan. Huwag mo kaming utusan, tanda. At hindi ko rin alam ang sinasabi mo. Abay malayo pa lang kayo amoy na amoy ko na mabaong hininga nyo. Huwag niyong sabihin na hindi ko kayo binalaan ha. Huwag niyong maliitin ang kakayahan ng mga taga rito. Matalim silang tinitigan ni Diego bago patras na humakbang palayo sa kanila. Nakipagtagisa naman ang mag-ama ng titig sa kanila. Grabe tayong kaba ko. Buti umalis na sila. May kahinaan din ang mga yan. Huwag ka lang papadaig sa takot mo. Ang mabuti pa po bilisan na po natin. Baka bumalik na naman ang mga yan. Isinakay na nila sa dalang tricycle na hiniram ng kapatid ang mga gamit na binalikan nila. Bago sumakay, minasdan muna sandali ni Joel ang kubo nila. May lungkot siyang naramdaman dahil sa kubo na yon una silang nangarap para sa kinabukasan nila. Marami pa sana siyang plano sa kubo na yon pero naudlot dahil sa mag-asawang kapitbahay nila. Maya-maya, tinawag na siya ng ama. Sumakay siya sa likod ng kapatid na siyang driver ng tricycle. Nadaanan pa nila ang kubo ng mag-asawa. Matalim ang titig na ipinukol ng mga ito sa kanila. Nakatingin lamang si Joel sa mga ito hanggang sa mawala na sa kanyang paningin. Matuli na lumipas ang 1 buwan. Wala naman silang nababalita na biktima ng aswang sa lugar nila. Pero batid nilang naroroon pa rin sa kubo ang mag-asawa. Iniwasan na rin nga ng mga taga-roon ng lugar na yon dahil sa hinala nila na aswang ang mag-asawang nakatira sa kubo. Pag-uwi ni Joel sa bahay, isang magandang balita ang sumalubong sa kanya. Sinabi ng asawa na buntis ito. Nakumpirma nito kanina nang pumunta siya sa health center sa kanilang lugar.
Magiging tatay na ulit ako. Sana naman babae naman ngayon, no? Para may prinsesa na rin ako. Ano kayang magandang pangalan? Ano ka ba? Masyado pang maaga para isipin ang magiging pangalan ng magiging anak natin, no? Sa bagay nga, mas lalo kong pag-iigihan ng trabaho ko para sa inyo. Magsisipag pa ako para maibigay yung pangangailangan ninyo. Walang pagsidla ng kaligayahan ni Kathy ng mga sandaling yon. Pero meron ding umaahon na kaba. Hindi niya maiwasan ang mangamba para sa kanyang kaligtasan. Hindi na niya namalaya na bumakas pala yun sa kanyang mukha. Oh, bakit parang nag-iba yung timpla ng mukha mo? May problema ba? Ay, natatakot lang kasi ako para sa kaligtasan namin ng anak mo. Naalala ko kasi hindi pa umalis ang mag-asawa sa kubo eh. Paano kung maging banta sila sa amin? Huwag kang matakot. Nandito ako at ang pamilya ko. Hindi sila papayag na mapahama kayo. Babantayan nila kayo kapag wala ako. Salamat naman. Hindi ko lang kasi maiwasan na matakot eh. Pero alam ko naman na poprotektahan mo kami at ang magiging anak natin. Yumakap pa si Kathy sa asawa. Nang makita yun ni Buboy, lumapit din ito sa kanila at yumakap. Nang malaman ng pamilya ni Joel na muling nagdadalang tao si Kathy, masaya rin ang mga ito sa kanila. Maraming bili ng nani ni Joel sa kanya ng mga bawal niyang gawin at kainin habang nagbubuntis. Marami ring isinabit sa bintana at pinto ang biyenan na babae. Proteksyon daw yon sa kanya para hindi siya malapitan ng aswang. Lagi rin itong bili na tuwing gabi magsuot ng damit na kulay itim. Lahat ng yun ay sinusunod ni Kathy para sa kanilang kaligtasan na magiging anak. Minsan, ginabi si Joel dahil sa paghihintay ng sahod niya ng araw na yon. Madalim na nang makauwi siya. Sa may parte na walang kabahayan, bigla siyang nagulat nang sumulpot sa harapan niya si Eva. Namumula ang mga mata nito. Naglabasan na rin ang mga ugat nito sa noo at leeg. Maputla rin ang balat nito. Ang malaking tiyan nito ay umaalon-alon. Nang akmang susuguri na siya nito, ay nakarinig sila ng may mga paparating. Biglang natigilan ito at nataranta at tumakbo sa kasukalan. Nang dumating ang mga humahabol dito, itinuro niya kung saan ito nagpunta. Nalaman niya na may muntik na itong mabiktima na batang babae. Sumama na rin siya sa mga tao sa pagtugis rito. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap, napahiwalay siya sa grupo hanggang makarinig siya ng iyak ng isang sanggol. Sa likod ng mga puno, naroon ang dugoang si Eva habang karga ang sanggol na lalaki. Pilit nitong iniabot ang sanggol sa kanya. Noon lang niya napansin ang mga sugat nito sa katawan. Nang makarinig ng paparating na yabag, mabilis niyang kinuha ang sanggol sa kamay nito at mabilis nang lumayo sa lugar. Pagdating sa bahay, gulat na gulat si Kathy sa dala niyang sanggol. Naroon din ang kanyang mga magulang na naghihintay sa kanya. Agad na kinuha ng ina ang sanggol dahil nakapulupot pa rito ang pusod. Kaninong sanggol yan? Kay Eva. Kay Eva ang sanggol na yan. Napaanak siya habang tinutugis siya ng mga tao. Hindi ko alam kung nakaligtas pa ba siya. Nako, anak, delikadong ginawa mong yan. Baka may makaalam. May nakakita ba sa'yo na dala mo ang sanggol na yan? Wala po. Naawa kasi ako sa sanggol eh. Si Eva naman parang hindi na rin magtatagal. Ang dami niyang sugat. Kuso niyang ibinigay ang anak niya. Baka alam niyang hindi na siya magtatagal pa at baka madamay pa yung anak niya. Naiiling na lang si Mang Berting. Si Kathy naman ay hindi makaapuhap ng sasabihin. Nang gabing yun, pinulong silang lahat ni Mang Berting. Walang dapat makaalam sa ginawa ni Joel na pagkukup sa sanggol na yan. Malaking gulo kapag nalaman ng mga taong tungkol sa sanggol. Sa ngayon, pansamantala muna ang sanggol na yan sa ating pangangalaga. Hanggat hindi natin nalalaman ang gagawin natin sa kanya. Pasensya na kayo kung nagdala pa ako ng problema. Naawa lang ako sa sanggol na walang kamuwang-muwang eh. Hindi naman niya siguro kasalanan kung ang mga magulang niya ay mga aswang.
Buong pamilya naman niya ay naunawaan ang ginawa niya. Maliban kay Kathy na laging tahimik at hindi man lang magawang sulyapan ng sanggol. Kinabukasan, nabalitaan nila ang pagkakapatay kay Eva. Simula rin noon, wala na din silang balita kay Diego. Ang kubong tinitirhan ng mga ito ay sinunog ng mga residente sa lugar. Simula noon, naging tahimik muli ang baryo nila. Wala na rin silang nababalitaan na kakatuwang pangyayari. Wakas!